kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, in punto. 6:04 in the morning. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Upang paliitin ang agwat sa pagitan ng kita ng mga Pilipino at ang mataas na o mabilis na pagtaas ng mga bilihin, iniutos po ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga regional wage boards ang pagrepaso. Yung napapanahong pagrepaso sa minimum wage rates. Inilabas po ng Pangulo ang direktiba sa mismong araw ng paggawa o Labor Day. Labor Day. Labor Day. At dito ay muling pinagtibay ang pangako ng administrasyon na itaguyod ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Binigyan ng Pangulong Marcos ng 2 buwan ang Regional Wage Board para repasuhin ang minimum wage bago ang anibersaryo ng huling wage order nito. Ang kasalukuyang minimum na pasahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ay 610 kada araw. Malayo sa pagtaya ng Ibon Foundation na dapat daw ay 1,193 o kailangan ng 1,193 ng isang pamilyang may 5 miyembro para mabuhay ng maayos dahil sa inflation. Isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Maganda morning. Magandang umaga, Bayon! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga nawalan ng kuryente? Meron ba? May mga nawalan pala ng kuryente dahil sa pagsirit nga o pag-surge ng consumption. May mga bumigay na transformer ang Meralco. Ay, Pakitawagan ganon? mo nga yung Meralco. Oo, sa ugong daw dyan Dahil? sa Valenzuela, for example, Oo. nasa 15 oras silang walang Naku kuryente. po, inang. Napakahirap nun. Kaya sabi Parusa yun. Kawawa talaga itong ating mga kababayan dahil nga sa dami ng gumagamit ng kuryente, Oo. yung capacity ng kanilang transformer marahil Ay, ay, ganon? hindi kinaya. Pwede Kaya ba nga- yun? Ganun bang nangyayari? Kaya nga nag-utos na si chairman si Mr. Chairman Manny Pangilinan. Sabi niya, hindi pwede yan. Oh, kaya nga eh. Hindi pwede Hindi yan. ganun. Walang ganon. Yun ang banggit Hindi ubra ni yan. MVP. Oo. Sabi niya, ngayon pa lang ay igayak na ang sistema para sa susunod na taon. Ayun. Ganon yung inutos ni MVP. Oo, Meron ganun siyang ba? statement Dapat, kahapon. dapat talagang ganun. Oo. Eh, hindi ba nila tinawag si Bumblebee?
Pwede, no? Para maayos siyang Transformers. Tama. O kaya si Optimus Prime. Optimus Prime. Kayo ba'y kasama sa mga naulanan kahapon? Ayun, diyan sa QC, kumbachero. Yes. May mga lugar na inulan. Sandali lang, pero medyo nabasa rin ang kalsada. Sakto lang na madiligan ng mga halaman na Correct. natutuyot na. Tama. Mga halaman natin ay natutuyot na. Meron akong nakuha ng kahapon habang ako maikli lang naman to Na pag-ulan. Tingnan mo nga, Mother and Jewel, pinadala ko sa group natin. Kaya lang hindi nakuhang palamigin ang Hindi nga. At mukhang lalo pang uminit nung gabi, kumbachero. Sabi ko, pagbaba ko Ayan. pagbaba ko nga ng bahay, parang sumakit pa yung tiyan ko Nalanghap mo siguro yung alimuum. Yung alimaong. Oo, yung alimaong. Oo, ang singaw, Sumingaw. Talaga sabik na sabik ang lupa sa tubig Nakita po ninyo. May mga halaman nga ako doon isang araw, nakita ko nakalungay-ngay na kumbachero. Oo. Talagang nabuhusan ko tuloy ng tubig kahit na gabi na Sa bagay, ngayon, mas magandang ang pagdidilig gabi o kaya ay umagang-umaga. Umagang-umaga. Mahirap pa. Mahirap magdilig Namamatay ng katanghalian Nakakaagaw ng halaman ang araw. Oo. Dapat sa tubig. Tama ka doon, kumbachero. Kaya yung mga nagmimilunan o yung nagpapakwanan, kumbachero, ang ginagawa ng mga nagdidilig madaling araw pa. Ayun, tama. Ganun Madaling talaga. araw pa. Para bago sumikat ang araw, nasipsip na. Ngayon ko ako sa may Commonwealth malapit sa Ever. Tinan mo yung mga nagmumotor. Naawa ako bigla. Sumilong dun sa flyover, Hindi, ito yung ginagawang MRT. Yung station. ginagawang station ng MRT dun sa may Ever. Sa may Ever. Kasi wala namang mag-aakala na Bigla na lang uulan sa kainitan na ganyan. Pero alam mo bang may nakahula na uulan nung isang araw pa, kahapon ni Miyerkules, nung Martes, sabi kagad ni Kuya Romel de la Cruz ng RCC Amazing Quartz? Amazing Words. Amazing Tats. Sabi niya uulan. Sabi ko, bakit nyo naman nasabing uulan? Ito niya gamo-gamo. May gamo-gamo. Naggagamo-gamo nung Martes ng gabi, ang daming gamo-gamo doon sa amin. Sabi niya, may gamo-gamo kaya uulan. Uulan niya. Kinabukasan. Galing naman ito si Kuya Romelo. Kaya amazing talaga. Lumalaki ang amazing words. Amazing. Alam niya kung sino magkakakulugo. Wala ba tayong libreng pakulugo dyan? Actually, kung Kuya Romel? gusto ni Kuya Romel dito sa DCRH, magsagawa ng libreng yung tanggalan ng kulugo. Hindi raw natin pala namamalayan niya kumbachero na dumadami sa katawan. Tama ka. Maliliit. Maliliit. Kaya ito si Caramel talaga pag may nakitang marami, kita na kanya, kita kaagad niya. Kaibigan mo niya, maraming. Tapos minsan pati sa katawan, sa likod. Sa katawan, kung lalo kung pareho kayo ng gamit ng tuwalya. Ayan. Meron kang kulugo o yung warts nga, maliliit na. Nakakahawa pala yan. Ay, grabe. Ano ba masama kung may kulugo? Masama daw ba 'yon sa kalusugan, kumbachero? Masama. Sabi ni Kuya Romel ng Amazing Words. Tats. Amazing Tats. Joseph, lagi nagkakamali dyan. RCC Amazing Tats. Sabi niya kumbachero, pagka pala ito'y lumalaganap, maaaring yun daw tumubo sa iyo cancerous. Kaya dapat lalaki yun pag ganun. Aagapan. Ngayon pala ito sa atin lang naman Sa atin lang naman. Dumadami daw ang kanilang mga kliyente o pasyente na may watch doon sa likod. Mga babae. Sa likod may watch sa likod. Hindi, doon. Sa kamay. Sa pusod. Oo, Talaga? Oo, kumbachero.
kaya Si Kuya Romel mismo ang nagtatanggal? Kaya nga yun agad ang tanong ko, ikaw ang nagtatanggal. hindi. Sabi niya, hindi ako. Siyempre, pag babae din ang nagtatanggal niya. Sabi ko, ganun. Napakadelikado pala niyan dun sa Siyempre. Delikado pala dun. Saka makakalabit daw Makakalabit mo Dahil lumalaki nga Tapos dumadami. Tapos mahahawa rin yung mahahawa din. Di ba kaya, di ba, ang mga babae pa naman ay maraming nagiging problema sa kanilang reproductive organ, ano? Kaya nga, yun lang yung madalas na UTI yan. Tama, madalas tama. na problema ng mga kababaihan yan. Tingnan mo naman yung napag-usapan natin sa umpisa. Lagi lang kayo inom ng sabaw ng buko. Ayan, para, alam nyo ba si Kumbachero? Alala pa ba? Mga 1997, 97 o 98. Ako, kawawa ito. Laging may UTI. Ano ang naging... sabaw lang ng buko. Sabaw ng buko. Yung nagkakaroon ng UTI, yung minsan lagi ka nagpipigil ng ihi. Ano ba yun? Kaya mo ba na-discover yun dahil sa hindi ka ma-regular, ganon? Na ma-regular sa empleyado. Dahil yun ang problema. Dahil nung araw sa ABS-CBN, bago ka ma-regular, i-check up ka Meron kang... may check up yun. May check up. Pag si nurse natin doon? Si Lisa. Si Lisa. Lahat ng reporter ng ABS-CBN. Dumaan sa kanyang mga kamay. Dumaan sa kamay niya. Nakita niya ang lahat. Nakita at nasalat niya ang lahat. Nako. Kaya yung palang UTI na yan ay napakalaking, lalo sa mga kababaihan. Yan, yung mga nagpipigil ng ihi dyan. Yung mga dahil sa, mamaya na nga ako ihi ka na. Ay, nako. Saka yung mahilig sa maalat, yung mga nako, yan pa. Chichirya. Nako, maniwala kayo. Sabi nga ni Kumbachero, sabaw ng buko. Yung sabaw ng buko napakainam sa ganyang mga karamdaman. Salamat doon! Isyu ng bayan. Hakatos por dos. Let's move and get it on. Kanina Kumbachero, nakikinig ako kay Kuya Angel. Alam mo naman si Kuya Angel. Kanino ka pa ba naman makikinig? Siyempre, bago yan. Kay Angelo Palmones. Mayroon siyang in-interview na doktor. Profesor at may kinalaman sa aerospace. Dito pala sa Southeast Asia, ang Pilipinas na lang ang walang communication satellite. Grabe, no? Napag-iwanan na tayo kahit anong iba. Magbanggit kayo ng mga bansang aakalain yung walang kakwenta-kwenta. Halimbawa, may sasabihin talaga ako. Isipin nyo na, mga bansang ang pakiramdam ninyo lamang tayo. Halimbawa, Kumbachero, yung Myanmar. Myanmar. Sasabihin nyo bang mas lamang sila sa atin kapag ang pag-uusapan kagwapuhan? Malabo naman yun. Malabo naman yun. Alam mo yung Myanmar Kumbachero, walang puklat ang gera dyan. At gera sibil. Yung civil war. Sa loob nila sila hindi ba mga militar ang namumuno ngayon sa Myanmar hanggang sa ngayon dahil yung kanilang freedom fighter na si Aung San Suu Kyi. Kulong na naman yata Kinulong na naman. Nakakulong na naman isip-isipin po nyo pag may nakausap po kayo ba sa Singapore, may nakausap ako nurse na galing yan, ayaw na niya umuwi. Bakit ka ako? Sabi niya, wala akong laya doon. Saka napakahirap daw ng buhay na, yun ang kanyang paliwanag. Kaya nasa ibang bansa siya, nandun siya sa Singapore. Akalain mo, Kumbachero? Pilipinas na lang. Naiwanan na pala tayo ng Miss Ultimo ng Myanmar. Kapag ang pag-uusapan ay communication satellite. Ano ba yun? Ano ba yung communication satellite? Gaano ba ka-importante yan? Lalo na sa panahon ngayon na age of technology, ng digital. Di ba napaka-importante ng internet, napaka-importante ng communication. Mawalan lang tayo ng signal parang nawalan din tayo ng tubig o nawalan ng kuryente. Correct. Ganun ang pakiramdam natin yan yung makapagbibigay sa atin ng internet nang wala ka ng wala ka ng linya. Yun, tulad nung yung ino-offer ng Starlink. si Elon Musk, 'di ba? Meron na silang satellite, internet satellite. Na ngayon meron na 'yun
May mga gumagamit na may yan. mga gumagamit na, pero yung may nakausap ako isa, papalya-palya pa rin daw kung Wala pala yan eh. Wala pala yan. mahal pa. Oh, mahal hindi pa. na ako kumuha. Ay, buti na lang. At nasabi mo sa Hindi akin. na ako kumuha. Wala na ko pa namang bumili ng Star Magic na yan. Star Toll, kung Star. yun ang kailangan natin. Oo. Lalo na't, yun, sabi nga ni Dr. Romar Sese, Sese. yung Dean ng College of Aerospace Engineering ng Ateneo de Davao. Yun ho ang kailangan, lalo na ng gobyerno, lahat ng government offices, nakakonekta na doon sa, kung meron tayong communication satellite. Napakalaking bagay sana. Isang gastusan lang yun, kumbatsero. Halimbawa, ay mga, palagay na natin, 1 billion. 1 billion. 1 billion. May kilala akong politiko, 2 billion ang halaga ng bahay. Naalala ko tuloy, kumbatsero, yung Mindanao Media Hub na itinayo nung panahon ni Secretary Andanar. Hindi pala napapakinabangan na halos ngayon. 1 billion yun ah. Ha? Mindanao Media Hub? Oh, Mindanao Media Hub. Naalala mo yung naipagmalaki pa naman. Matanungan natin minsan si Secretary Andanar tungkol doon. May nakabidahan ako kahapon. Grabe. 1 billion din? 1 billion pala yung project na yun. Yun. Kung inilagay yun doon sa, at nagtayo'y nagpalipad na ng rocket at naglagay na ng communication satellite, hindi tayo namumroblema ng ganyan sa internet. Na yun, may mga bagay tayong dapat na inuuna na hindi natin nagagawa. Bakit? Dahil busy tayo sa pagbabangayan. Oo. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Nalistahan daw po ng mga magagaling na eskwelahan sa buong mundo, wala man lang pumasok sa top 100 na eskwelahan ang Pilipinas. Merong lampas 200, at yun ang number 1 na university sa atin, kung saan ka nag-aaral, sa Ateneo. Ateneo. Oo, ayun. Yun ang number 1 university sa Pilipinas, pero pagka ikinumpara mo sa mga eskwelahan sa buong mundo, wala man lang, kumbaga kumbatsero, ganito ang kwentuhan huwag kayong magagalit parang first honor ka sa section 100. Parang gano'n, ano naman ang kahanga-hanga doon? Parang sasabihin ninyo, first honor ka sa section 100. Di ba yung Rizal High School ka? Section 85. Section 85, pero first honor ka. First honor ka. Parang ganun po, mga kababayan. Ang number 1 university sa Pilipinas, Ateneo. Number 2, UP. Number 3, Lasal. Yan po yung sinasabi. Pero ang layo natin, kumbatsero. Ayun, kaya nga. Ang layo. May malaki talaga tayong problema sa sektor ng edukasyon. Kailan kaya tayo aangat? Puro na lang problema itong Wala ba tayong magandang balita dyan, kumbatsero? Oo nga Sige, mamaya. Maghahanap po kami. Oras po natin, ahya, Mr. Jelam Tang, Laktiam Japdihun, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Marcos magtatayo ng Workers Rehab Center Complex para sa mga PWD sa Rizal. Bilang ng mga barangay na may problema pa rin sa droga, bumaba na. China gumamit ng nakamamatay na water pressure ng bombahin ng tubig ang mga barko ng Pilipinas ayon sa Coast Guard. Adjusted work hours, mandatory heat breaks, hirit ng isang grupo sa Department of Labor. Southbound ng EDSA Kamuning Flyover sarado na sa mga motorista hanggang Oktober. At
negosyanteng ninakawan at pinatay pa sa Cavite, nagtamo ng 52 saksak. 3 motibo sa krimen sinisilip ng pulisya. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Magtatayo ang Pangulong Bongbong Marcos ng Rehabilitation Center para sa mga person with disabilities. Sa kanyang talumpati para sa araw ng paggawa, sinabi ng Pangulo na tatawagin itong Workers Rehab Center Complex na ititirik sa Tanay Rizal. Alokaan niya ng nasabing 50 hektaryang pasilidad ang iba't ibang serbisyo gaya ng physical therapy, medical rehabilitation, gayon din ang return to work programs para sa PWDs. Ayon sa Pangulo, magsisilbi itong santuario at rehabilitasyon para sa mga manggagawa at sundalong nagkaroon ng kapansanan dahil sa pagtatrabaho. Nilagdaan na ang Joint Memorandum of Understanding para sa Development Plan ng Rehab Center kabilang ang DOLE, DSUD, DPWH, DNR, DILG at LGU ng Tanay. This year's Labor Day will also mark another milestone towards the realization of the long-envisioned and awaited Workers' Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. The building of this facility is a just and fitting honor to those who have sacrificed much for the progress of the nation. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba na sa 7,004 ang bilang ng mga barangay sa bansa na nanatiling apektado ng illegal drugs. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, 2.46% itong mas kaunti o bumaba kaysa sa 7,181 barangays noong buwan ng Abril. Ito ay makaraang ideklara ng clear sa droga ang nasa 28,511 barangays sa Pilipinas. Alas 6:33 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Mangangamba ang Philippine Coast Guard na baka may matay na sakaling masundan pa ang gagawing pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ito po ang pangambang inilutang ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dahil sa kakaibang water pressure na ginamit ng China sa pinakabago nitong pag-atake sa PCG at BFAR. Patunay dito ang pagkayupi ng bakal at nasirang equipment sa mga barko ng Coast Guard at BFAR dahil sa tindi ng tubig na ibinuga ng water cannon. Alas 6:33 ang ating oras, humirit ang isang workplace safety group sa DOLE na gawing mandatory ang bayad na heat breaks at iba pang safety protocol sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa Institute for Occupational Health and Safety Development, marami silang natatanggap na report na tumataas ang mga kaso ng pagkahilo, high blood pressure at pananakit ng ulo ng mga manggagawa. Hinimok din ng grupo ang DOLE na obligahin ang employers sa pagpapatupad ng adjusted work hours, magbigay ng medical check-ups, maayos na ventilasyon at libreng access sa inuming tubig. Samantala, ngayon na yun, kumbatsero, di ba? Yung simula ng adjusted work hours sa gobyerno. Sa mga LGU sa Metro Manila, ang pinaka-pilot nito, kumbatsero. So ito ay lalahukan ng lahat ng mga LGU sa Kalakhang, Maynila. Dapat at sana kung ngayon talaga ang simula nakapag palabas na sila ng kautusan diyan itong pang nakakaraang araw pa. Naalala mo na interview pa natin si Chairman Don Artes. Sabi ang original schedule nga niyan April 15 nausog. Oo nga pala. Naalala mo tapos nag-request tayo na sabi natin, pwede ba sa kwan na yan? Sa kana. Oo. Hanggang sa... Sige. Akala ko papayag nga eh.
Sabi natin Lunes na. Sabi natin gawin natin May Alanganin. 6, alanganin yung May 2. Kaya nga Ang sabi naman ni Chairman, sige, pag-aaralan natin. Oo. Hindi na tayo sinabihan na, ano ba kayo? Kayo ba government employee? Pero alamin ho natin dahil kung ngayon na nga, ibig sabihin dapat nabigyan na ng advance info ang lahat. Ayan. Na-inform na i-cascade na lahat sa mga empleyado ng LGUs sa iba't ibang city hall. Oo. May munisipyo pa ba yung Pateros? Nag-iisang munisipyo dito sa Metro Manila. So ang dapat na maging pasok nila kung ngayon talaga yung simula ay 7 matatapos sila ng 4 p.m. Ayun. So yan huy para sa 7 a.m. to 4 p.m. Yes. hindi rin magkasabay-sabay sa kalsada ang mga pumapasok sa trabaho. Ayun. Ni-report kanina ni Noche, tama mother si Noche Kakas na merong malinaw ng memorandum ang Taguig at ang Pasay. Ayun. Kanina. Mamaya maghingi tayo ng update sa ating mga RH reporters. Ito ba si Val, live ba yan? Live ba yan na nagpunta si Chairman? Kasama ba niya si Chairman Artes ngayon? Ito, kasama niya si Chairman Artes. Ayun, tama. Tama. Tawagin na natin si Val Gonzales. Ayun, palakad-lakad si Val. Ikaw, Val, lakad ka lang ng lakad yan. Tapos iniiwanan mo si Director Malaluan ng DPWH. Ando sa likod mo. Ayan, puntahan na natin si RH5. Val Gonzales, coming Val! Area Atatory. Talagang kami literal na naglalakad. Kasama itong matatas opisyal ng MNPH sa pamumuno ni Chairman Marcos. Si Director Loretta Malaluan ng DPWH. Kasama namin dito sa EDSA Kamuning Flyover. Si Chairman Romando Actes ng MNPH nagsasagawa ngayon ng inspection dahil ngayong araw yung talagang mararamdaman. Val, parang hinihingal ka. Nagpo tayo with Jerry at Anthony. Ano yung mga pagbabago na maaari natin ipatupad ngayon dito sa Kamuning Flyover para ma-check yung dami ng bilang na mga sasakyan dito? Then, una yung mga motor, hindi na po natin papapasukin dito sa service road. Ipapasaanin na lang po natin sila sa mga alternative route. May mga nakita rin kami signages sa kailangan sa igasgas. Ganun din yung gagawin na po natin ng motorista na maghati-hati doon sa alternative routes kasi mas marami pa rin po pinipigil sa service na nagtutulog po ng pagsisikip natin. Sina Jerry at Anthony, may karagdagang katanungan. Yes, go ahead, Jerry at Anthony. Chairman, so ito po itong ginagawa ninyo ay balik trabaho na po ngayon ng ating mga kababayan. Mga gaano kalaki po ang volume na inaasahan nyo madadagdag doon po sa ibaba kapag ka po pukpukan na ang paggawa dyan sa EDSA Kamuning Flyover? Kung ano po ang dumadaan po sa sasakyan dito ay 24,000 vehicles. Ang motor naman po na 4 wheels, ang motor naman po ay 23,000. So, kailangan po talagang hati-hatiin niya nasa 47,000 para po tumukod yung traffic. Kasi po lahat po yan ay dadating sa service road. Mahihirapan po tayo na i-accommodate yan. At hahaba po yung Ang dami nun, Chairman. Ang daming sasakyan nun. So, napaka-importante po na bukas ang ating mga mabuhay lanes, no? Oo, yun. At clear. Nagsagawa naman po tayo ng clearing operations. 2 weeks po halos tayo. Unang week natin, nag-remind lang tayo. Second week tayo, nag-operate na po sa tayo. So, tuloy-tuloy naman po yan, clearing operations po natin sa mga mabuhay lanes. At yung mga alternative po pa po. Opo, importante ho yun. At talagang grabe yung mga binanggit yung numero sa dami ng mga sasakyan dumadaan dyan, lalo na pag rush hour. Kaya tama-tama, Chairman, maisingit na namin yung adjusted work hours. Tama po ba ngayon ang simula nun, Chairman? Opo, sa mga LGUs po, kasama ang MMPA ay 7 to 4 na po tayo. Opo. 7 a.m. to 4 p.m. Lahat po yan ng mga LGUs ng Metro Manila pumayag po at lahat sila ay magpapatupad ng 7 to 4. Opo, lahat po naman.
Sisimula po ng 7. Although meron pa rin po tulad namin, meron pa rin mag-stay ng 4 to 5 para po i-accommodate pa yung ating mga kababayan. Sa pag-aaral ninyo, sa pagtaya ninyo, Chairman, mga gaanong mga epekto nun, ilang porsyento sa traffic ang maaring maging epekto nun sa yung luwag sa traffic? Well, pag-aaralan po namin yan dahil nasa 180,000 po yung total po na employees po ng pamahalaan sa NCR ng mga LGUs. Apo. So, tingnan po namin yung magiging epekto. Sige po. Opo, Chairman, maraming salamat. Thank you. Si Director Maluluan. Oo, sige. DPWH and CR Director Loretta Malaluan. Tapos yung pagtrabaho kahapon, ay suspense ko lahat. Kasama rin dito yung change method. Yung mga contractor ng DPWH. Ano pa ho yung kailangan ipatupad dito sa nakikita ninyo para nang sa ganun na hindi ho mabalam yung target date of completion ng proyekto ito. Si Jerry Baha at ang Antonio Padera po. Good morning po, Director Lori. Apo. Umaga po, Dr. Jing at saka Jerry. Morning po. Opo, yung pong binabanggit ni parang gusto ni Val wag yung tatantanan yung mga kontraktor para wag ma-delay Ano po ba? Opo, sa ngayon po ay 24/7 po nagtrabaho yung ating contractor. Magkakaroon siya ng 3 shifts po sa kanyang mga tao para po masiguro natin na mas pabilis po ang matatrabaho at matatapos itong ating gawain. Opo. Tututukan na lang namin, Director, basta kasama nyo kaming manggugulo dyan sa kontraktor kapag ka po babagal-bagal sila, no? Di na namin kaya abalahin, Apo, Director. Thank you, Director. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Apo. Marami ding nagbibidahan dun, maingay. CR Director ng DPWH. Val, sino ba yung maiingay dyan? Marami maiingay dyan. Yes, Jerry. Sino ba ako yung maiingay dyan sa paligid mo? Ay lahat kasi ito dahil interagency na ito kasama ang DPWH, kasama ang PNP Highway Patrol Group, ang local traffic enforcer ng Quezon City, at iba pang may kinalaman para mapagiging yung pagdaan ng ating mga kababayan dito sa bahagi nito ng yung nasa likod mo ba na yan? Pulis ba yan? Pulis? Ay present ngayon dito sa sinasagawang inspection, Jerry at Anthony. Val, yung nasa likod mo na yan, pulis ba yan? Hindi. Makasama natin sa media. Ang laki na ni Alan Gatos. Sabi mo, lumalaki ka, Alan, kamo. Lumalaki ka mo, Alan. Napagkama lang ka mong pulis na. Birthday daw niya kasi. Isang araw. Isang araw. Binati natin. Ayos. Thank you, partner. Thank you, Val. Wala rito sa Kamuning flyover. Val Gonzales, back to you, Jerry and Anthony. Maraming salamat si RH5 Val Gonzales. Susunod! Tito Boy! Ang mga nanonood, nakikinig dyan sa Barangay Niyog 2, Bacoor, Cavite. Ano pa hinihintay? Lakasan nyo na radyo nyo dahil may mamimigay ng pera dyan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Good News. ACS Balita. 6:44 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 10 minuto na lang, alas 7 na ng umaga, aarangkada po ngayong araw ang panibagong tigil pasada ng grupong Manibela bilang suporta sa 3 araw na transport strike ng piston laban sa POV Modernization Program ng pamahalaan. Nagtapos kahapon ng 3 araw na tigil pasada ng piston na nagsimula noong Abril 29, bagamat hindi ito naramdaman ng mga commuter sa Metro Manila. Kung may kinasuhan tong DOJ, di ba, ng cyber libel, kumbatsero? Yung leader ba ng Manibela? Ng Manibela, nako. At ang kaso isinampa ni Secretary Jimmy Bautista. Cyber libel. Dahil ang sinabi nila noon, may lagayan at ang nilalagyan si Secretary Bautista. Si Secretary Bautista pa. Kaya nag-file ng kaso yung mama ng complaint sa DOJ at nag-prosper. Mukhang magpa-file ng kaso sa husgado ang DOJ laban dun sa nagsabing nalalagyan si Secretary Jimmy Bautista. Lagot kayo. Samantala, 3 motibo ang sinisilip ng pulisya sa kaso ng negosyante na ninakawan bago pinatay sa pamamagitan ng 52 saksak sa loob ng kanyang bahay sa Dasmariñas, Cavite. Kabilang dito ang negosyo, selos at personal na alitan. Ayon kay Police Colonel Julius Balano, hepe ng Dasmariñas PNP, hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw dahil matapos gawin ng mga sospek ang krimen, isa rito nagsabi sa pamilya na trabaho lang ito. Dahil dito sinabi ni Colonel na posibleng mga hired killers o akyat bahay gang ang nasa likod ng pagpatay sa kilalang negosyante na si Wilson Tibayan na nasa meat business at food chain sa Cavite. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Coast Guard na manatiling professional at iwasang gumamit ng water cannon laban sa mga barko ng China. So ayaw ng Pangulong gumanti. Ayaw ng Pangulong gumanti. Ayon kay Coast Guard spokesman Jay Tariela, malinaw ang direktiba ng Pangulo at wala sa game plan ito na gantihan ang pagiging bully ng China. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. ACS Balita. Sherwin Alparo, ikaw na ang susunod. 8 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kauna-unahan sa Pilipinas. Congressman Ace Barbers, bakit daw pinaharap sa Senado? Si Kwan. Yung Morales. Si Morales. Yung isang sinasabing, ano bang ginawa? Ang iniimbestiga ng Senado ay yung huling droga dito sa Batangas. Pero ba't biglang pumasok nga doon yung isang Morales? Na sinibak, sabi ni Congressman Ace Barbers, kaduda-duda ang background niyan. Itong si Morales, sabi ni Congressman Ace Barbers, sinibak na pulis. Si Jonathan Morales. Ito si Jonathan Morales. Ito sabi ni Congressman Ace Barbers, sinibak na pulis. Tapos hindi niya na-ideklara sa PIDEA na siya sinibak. Kaya siya natanggap na PIDEA. Nung nasa PIDEA nasibak uli. Nasibak uli na PIDEA. Kaya naalala mo kung Bachero, nung ako may ikinover dyan na yung Chinese, na-report ko yan sa TV Patrol At sinundan namin yung pera. At nakita namin yung pera dun sa Pampanga. Yung account mismo na ibinayad nung suspected drug lord dun sa mga PIDEA agents. Ay nako, mahaba-haba yung istorya ko niyan. At kasama dun sa mga naimbestigahan nun, itong si Morales, no istorya natin. Kaya nung nagulat ako nung isang beses, marami nag-i-interview sa kanya na media. Wala na ako, hindi na ako field reporter nun
ini-interview siya ay anti-drug advocate. Natawa nga ako. Ganun, okay. Yun, tama. Parehong-pareho kayo ng reaksyon ni Congressman Ace Barber. Sabi nga ni Congressman Barber, questionable ang kredibilidad at nakaraan ni Morales na sinibak din sa pagkapulis. Sinibak sa pagkapulis, sinibak sa pagkapideya, ngayon ay naging resource person ng Senado. Kaya nga nung iniimbestigan, PIDEA leaks daw to, PIDEA leaks. Maganda rin naman yung sinabi nung isang ni Congressman Ace Barbers. Paano magiging PIDEA leaks? Yung mismong PIDEA nga ang nagsasabi na wala namang ganung document. Walang ganung document. Walang ganung document. Ang tinutukoy natin dito, yung binabanggit na document na involves sa drugs, si BBM. Yun na nga. Tapos may mga binabanggit pang mga artista. Yung ibang mga artistang nagda-drugs daw. Totoo. Saka mag-isa kasi si Senator Bato Yun ang problema pagka ang hearing ay solo mo lang. Kagaya din ang nangyari kay Senator Raffy Tulfo. Pagka mag-isa ka, kahit pa paano mababasag yung yung focus mo tulad doon, ang intensyon ng hearing kamo ay yung tungkol sa Batangas. Alitagtag. Yung huli doon na dati noong una ay 13 billion na naging 9 billion. So inimbestigahan nila bakit nagkaganon. Nung bandang huli, sabi naman ni Senator, ganun pala. Tama, okay naman pala. Okay naman pala. Tapos, biglang may sumingit na ganito. May sumingit na ganon at nag-privilege speech. Nag-privilege. Akala ko may bagong senador Nag-privilege speech. Doon yun yung sinasabi natin na tingin ko hindi na control ni Senator Bato. Ni Senator Bato yun yung hearing niya. Ang problema nga doon kung mali ang masama ang background, paniniwalaan ba sa isang hearing, anumang hearing 'yan, ang isang testimonya na galing sa walang kredibilidad na tao. Diba? May kredibilidad siya pagdating sa kung ang makikinig yung mga taong galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun na nga. Buong-buo ang kredibilidad niya. Kaya nga ang tanong bakit binigyan ng ganong espasyo, ganong oras yung taong yun sa Senado? It really depends on Senator Bato de la Rosa. Siya ang nagpasya dun Kaya nga. Bakit niya ipinatawag? Kaya nung nangyari habang nag-hearing, binabanatan dahil hindi siguro nagustuhan ni vlogger Maharlika yung hearing. Dahil feeling niya inaapi si Morales doon. Nagtandem sila ni Morales si Maharlika saka si Morales nung naramdaman niyang feeling niya naaapi, tinira niya ngayon si Bato. Ayun, nagalit si Bato. Sabi ni Bato, ganun imbitahan daw ngayon si Maharlika. Ang tanong, uuwi ba si Maharlika? Uuwi ba rito yun? Uuwi ba si Maharlika? At sabi nga daw ni sasagutin na niya yung pamasahe sa eroplano uuwi ba si Maharlika? Yun ang tanong. Baka hindi umuwi. Baka hindi umuwi si Maharlika. Alam mo kung bakit? May warrant to para si Maharlika sa final kung libel sa kanya. Yun pala. Final lang ko ng cyber libel tong si Maharlika at nag-issue ng warrant of arrest ang Pampanga Regional Trial Court. So pagbaba pa lang niya sa airport, sigurado popusasa na siya. Ewan ko kung uuwi si Maharlika. Hindi uuwi yan. Kaya nga, yun ang problema ngayon At dapat makagawa tayo ng pamamaraan kung marami ng kaso dito yan, makagawa ng pamamaraan ang gobyerno natin para mapauwi dito yan. Ayaw at sa gusto niya. Sa ayaw niya at sa gusto. Kaya lang, ang tanong, extraditable ba ang libel? Ang libel. Parang hindi hindi. Kaya happy si Maharlika Parang yung sinasabi nating the long arms of the law or justice will eventually catch you. Sa sitwasyon ngayon mukhang hindi Kaya lahat ng kaya niya sinasabi niya. Ang problema may naniniwala sa kanya totoo yun. Ang problema doon kay Maharlika may naniniwala. Kaya kawawa doon ating mga kababayan. Naniniwala sila sa isang tao. Ang tanong, naniniwala ba kayong magbibigay pa ng pera si Sherwin? Andito na siya. Nandun siya sa Bacoor, Cavite. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go!
Anthony, Jerry, dito sa Barangay Nyog, dito sa Bacoor, Cavite, talagang lubhang maaraw ngayong umaga. Kaya naman, paalala natin na sa mga lalabas ng kalsada, mag-sunscreen kayo dahil uso ngayon yung sakit sa balat na sunburn. Kung hindi, magbabalat kayo. Pero pagbabalat yung balat nyo, pero ito talagang bihasa sa pagbabalat. Tignan mo, balat lang ng balat. Balat ng balat. Ano yung binabalatan? Ano yan? Balat ng lumpia. Si Kumbatsero, si Katunying, sanay na sanay sa ganyan. Paggawa ng lumpia wrapper. Lumpia wrapper. Oo, lumpia wrapper. Pero tignan mo, umi-echo. Ang lakas ng echo dahil ayun, nakikinig siya ng radyo. Ayun. Nagbabalat. Radyo na may flashlight. Ano ba yun? Radyo na may flashlight. Tapos si nanay, may wrapper. Parang mag-rap po pa kayo. Mga kababayan Yes, ko, yo. mga Yes, kababayan yo. ko. Para nung araw na mga eksena sa mga pelikula na may hawak-hawak na stereo tapos nag-rap. Si Nani naman may katabing radyo habang nag-rap. Yo! Yo daw. Pangalan niyo pa, Mami? Ami. Ami. Taneo. Ami, si Ate Ami ng barangay niyo. Matagal na kayo nagbabalat. Opo, matagal na po. Nakakailang libo na ho kayo niyan. Hindi na mabilang sa dami. Pero palagi kayo nakatutok sa dinner eh. Siyempre naman, magdamag. Magdamag. Katulugan ko pa. Nakakatulugan nyo pa. Buti hindi kayo nakakatulog habang nagbabalat. Minsan nakakantok na eh. Nakakaantok ka na. Tuloy ang pakikinig. Oo naman. Oo, dahil paborito mo programa tuwing umaga ay Dos por dos. Dos por Dos. At ang paborito mong announcer ay sila Toneng Taberna at Jerry Baha. si Anthony Taberna, Jerry Bam, talagang 1,000 pesos. Yan na yun. Dadagdag Yeah! Yay! Katoneng Jerry. Thank you. Meron pa kayong pampaganda dahil gusto namin maganda kayo lagi. Maganda pa kayo. Siyempre naman. Ano naman? Konti yabang. T-shirt. Ayan, no, di ba? Meron ka ng t-shirt. Meron ka pang dagdag na grocery bag. Yan, sa t-shirt. Maraming salamat po sa DCR8. Ako, palaging etong hinahanap talaga natin, yung mga talagang tutok na tutok. Pero mo, habang nagtatrabaho, habang ginagawa ka ng trabaho, nagtitinda ba kayo ng lumpia at toron? Hindi po, ako lang po Nagtitinda ng kan. Lumpia wrapper lang. Rapper. Commission pala siya na magtanggal ng paghiwa-hiwalayin yung balat para just magluluto. Opo, ganun po. Gano'n lang yung trabaho. Magkano na makita niyo sa ganyan? 100. 100 kada gano'ng karami? Ito lang po. Mga ilang daan yan? Mga wala pang 500. Wala pang 500 pieces. Sisiw si Nani. Sisiw. Kasi kapag maglulupya tayo ng ang gamit lang 10 balat eh. Ang hirap na paghiwa-hiwalay. Si Nani nakaka 500 na balat sa maghapon para prito. Minsan 1,000 piraso ng balat. Konti pa yan. Konti ang pasan, no? Yes. Lagi tumutok sa Teaser H. Baka kailan susunod nating winner sa Teaser H. Mas malakas promo Aris number 6. Sherwin Bacta Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino! Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por Dos! Dos por Dos! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Sorry. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita.
Minimum wage rate sa bawat rehiyon pinarerepaso ng Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas hindi pumasok sa 2024 Top 100 University Ranking ng Times Higher Education. Coastal Reef na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa unti-unting sinasakop ng China. Source ng PIDEA leak may questionableng kredibilidad ayon kay Congressman Ace Barber. 28 estudyante nag-collapse sa dance competition sa Iloilo dahil sa init. Tatay na umawat sa nag-aaway na magkapatid, pinatay sa saksak ng 15 anyos na anak. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Balita! Detalye ng balita sa aming pagbabalik, 7:10 ng umaga. Alas 7:14 na ng umaga. Isang ama ang nasawi matapos saksakin sa mukha ng kanyang 15 anyos na stepson matapos umawat sa away ng dalawang anak-anakan sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Dead on arrival ang biktimang si alias Nesting, 47 anyos, habang kusang loob na sumuko sa pulisya ang suspect na si John, 15 anyos. 15 anyos, isang high school student. Sa investigasyon, nabatid na nagtatalo ang suspect na si John at half-brother nitong si alias Kyle. Kaya pumagitna ang biktima at inawat ang dalawa. Inakala ng suspect na kinakampihan ng amain ang kanyang half-brother, kaya nang tumalikod ito, ay pinagsasaksak ito. Inang. Tindi. 15 anyos po yan, ha? Anak-anakan, hindi pala tulay na anak. Stepson. Parehong stepsons niya, yung nag-aaway. Hinimatay ang 28 estudyante sa San Dionisio, Iloilo dahil sa matinding init na naranasan kahapon. Batay sa San Dionisio MDRRMO, kalahok ang mga estudyante sa mass dance competition na bahagi ng opening parade para sa Panaad Festival. Naku po, 20 sa mga estudyante ay isinugod pa sa ospital matapos mawala ng malay pero maayos na ang kanilang kondisyon habang patuloy silang minomonitor. Itong nakalipas na linggo ay humigit sa 40 degrees Celsius na heat index ang naitala sa lalawigan ng Iloilo, kung saan pinakamataas ay noong Abril 27 na umabot sa 46 degrees Celsius. Ayan, sa mga paaralan, sa mga eskwelahan, kumbatsero, iwasan muna yung mga ganyan, na mga activities na nasa arawan. Oo. Alam ba, yung mga intrams kumbatsero ngayon, may mga intrams pa eh. Kaya dapat siguro ay indoor, kung pwede, indoor. Kung walang indoor, yung oras, i-adjust ng oras. Tama ka, kumbatsero. 7:17 na umaga. Kinwestiyon ng chairman ng House Committee on Dangerous Drugs ang kredibilidad ng sinasabing source ng PIDEA leak na nag-uugnay sa mga celebrity at opisyal ng pamahalaan sa illegal na droga. Sinabi ni Congressman Robert Ace Barbers, chairman ng komite, hindi maganda ang reputasyon bilang pulis at PIDEA agent ni Jonathan Morales na nagpapanggap niya ngayong isang anti-drug crusader sa ilalim ng grupong anti-drug advocate laban ng Pamilyang Pilipino Center for Investigative Regulatory Compliance. Parang yung grupo nila kumbatsero nagtangka pang maging party list group noon eh. Tinan mo nga naman, Sa impormasyon na nakuha ni Barber, si Morales ay na-dismiss bilang pulis bago nag-apply bilang PIDEA agent. Batay sa personal data sheet ni Morales sa PIDEA, sinabi nitong wala, pero meron pala siyang kaso sa PNP bago siya nag-apply sa PIDEA. So nalusutan ng PIDEA? Nalusutan ng PIDEA.
Pero nung tanungin ni Senator Bato de la Rosa, sinabi nitong si Morales na hindi niya alam na dismiss na siya bilang pulis. At nang tanungin naman siya ni Senator Bato kung tumatanggap pa na siya ng sweldo o natigil ba ang kanyang sweldo, kasi malalaman niya ro kung siya dismiss na o hindi. Hindi niya to sinagot. Hindi niya to sinagot ng diretso. Sinabi nito, kasi kapag may sweldo ka pa, hindi ka pa tanggal. Hindi pa siya tanggal. Pero nung tumigil na yung sweldo niya, malalaman niyo, ba't hindi ako pinapasweldo? Ayun, yun, magkakabisduhan na. Sinabi ni Barbers na noong nakalusot na si Morales sa PIDEA, inakusahan naman ito ng kanyang mga superior at kasamahan mismo sa PIDEA na sangkot sa pilipit na pag-aresto at 8 milyong pisong extortion sa isang suspected Chinoy drug lord na kinilalang si Mark C. Tan ng Binondo, Maynila. Ayun, nako. Sa ibang balita, walang pumasok na paaralan sa Pilipinas sa Top 100 2024 Asia University Rankings ng Times Higher Education. Pinakamataas ng nakuha ng pwesto ay ang Ateneo de Manila University na sa pumasok sa top 400 to 500 bracket. Pero malaki ay binagsak nito mula sa dating ika-84 na pwesto. Sa pang-apat na taon, sadsad din sa 501 to 600 bracket ang University of the Philippines na dating ika-84 din. Mas mababa rin ito kumpara sa ranking nito noong nakalipas na taon na nasa 201 hanggang 250 bracket. Samantala, nasa 500 to 600 bracket din ang De La Salle University habang ang Mapua University, Engineer Tony Nanggel, yung Mapua, at University of Santo Tomas ay nasa 601 bracket. Ang lalayo, ano? Ang layo ng mga eskwelahan natin, ano. Sabi nga, pagka pinagsama-sama mo naman yung mga eskwelahan ng Pilipinas, kasama sila sa top 10. Dito sa Pilipinas. Ano nga uli yung nasa yung mga unang binanggit mo? Ateneo, UP. Number ang kung dito lang sa atin, number 1 ang Ateneo. Sumusunod ang UP, tapos ay ang De La Salle, tapos Mapua na, saka UST. Saka UST. Matindi, no? Pero pang ilan yung Ateneo sa buong mundo? Pang 400 to 500 bracket. Malayo. Bale, makakabawi din tayo dyan. Babawi! Hinatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Regional Wage Boards na ripasuhin ang pinakamababang sahod para sa kanilang rehiyon kasunod ng mas mataas na inflation. Binigyan ng Pangulo ang mga Regional Wage Boards ng 60 araw para tapusin ang pag-aaral bago ang anibersaryo ng pinakahuling wage hike. Nais ng Pangulo na isama sa pagripaso ang epekto ng inflation sa halaga ng iniuwing sweldo ng mga manggagawa at iba pang mga dahilan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Tinawagan din ng Pangulo sa Kongreso na gumawa ng mga batas para maiangat ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Unti-unti nang sinasakop ng China ang Rossul Reef na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay retired US Air Force Colonel Ray Powell, muling bumalik ang ilang barko ng China sa lugar at nagtayo na ng semi-permanent presence. Sinabi ni Powell, bahagi ng Spratly backbone fishing vessels ang mga namataang barko. Kilala umano mga ito sa pananatili sa isang lugar ng hanggang isang buong taon para igit ang kanilang pag-angkin sa lugar. Nitong nakarang taon ay namataan ang nasa 33 Chinese maritime vessels na namumugad sa lugar ng isang buong buwan. Alas 7:22 ng umaga. Meron pala tayong susunod. Tito Boy! Sino itong actress beauty queen
na napabayaan daw po ang karir dahil sa kababantay sa pogi niyang jowa. Nagwardya na lang. Mahirap talaga yun, no? Pag pogi ang jowa. Yan ang yan mauubos ang oras mo sa kababantay. Talaga. Yan ang problema talaga. Nagjowa-jowa ka ba naman ng pogi? Oo, tapos babantayan mo lang din palang ganyan. Alam mo, naging problema ni mother yan eh. Totoo yan. Naging problema ni mother yan. Nung araw. Kababantay kay Kuyang Aya. Kay Aya, kaya sabi ni Aya, sige, ganito na lang. Magdi-director na lang ako. Sabi ni mother, lalo ako mamumroblema kababantay sa iyo niyan. Ano na naman i-direct mo na yan? Ano na naman pelikula yan? Baka hindi, sabi ni Aya, hindi ako magdi-director ng pelikula. Magdi-director ako ng press club. Ayun. Ng National Press Club. Yan na nga, sabi ni mother. Yan na nga, yan ang nagsisimula dyan eh. Nagsisimula lahat sa yan. Sa director ng press club na yan eh. Sabi naman ni Aya, hindi. Makikita mo na ngayon kung nasaan ako lagi. Ayan. Kapag nandyan ako, director ako ng press club, alam mo kung saan ako pupuntahan. Saan daw yun? Sa Rojas Boulevard. Alam mo naman yung press club building dyan eh. Kung hanapin mo, halimbawa, galing ka dito sa DCRH o nasa bahay ka, tawag ka lang sa telepono doon. May landline doon eh. Isang sakay lang yan. Andiyan ba si Director Aya? Director, di pag nandun, wala ka ng problema. Di ba? Hindi yung kakabaka-baka kung saan nagpupunta yung jowa mo. Yung mga babae dyan, magjojowa kayo ng pogi, tapos may problema kayo. Ay, nako. Kaya sabi ni Andrew humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. At ang buhay mo'y sasaya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:25. Zia Reach. Pangunahing balita. Alas 7:30 na ng umaga. Kumusta po ba kayo sa inyong lugar? May kuryente ba kayo? May kuryente ba kayo? Sana meron. At kung kayo naman ay hindi pa nawawala ng kuryente, gaano ba kalaki o ilang porsyento ba ang nadagdag sa inyong consumption? Meron palang mga nagiging problema sa ilang mga lugar. Kung Batyer, for example, sa isang lugar dyan sa Ugong, Valenzuela, na sabi sa report ay 15 hours na nawala ng kuryente doon sa isang kalye doon dahil nag-surge ng paggamit ang ating mga kapitbahay doon. Hindi kinaya ng transformer. Hindi daw kinaya. Oo, bumigay yata yung transformer. Oo, may ganun dahil pala. sa sobrang load. Sa sobrang load, kumbachero. May mga ganun pala, no? Makipag-usap nga tayo sa mismong may-ari ng Meralco, si Manong Joe Saldariaga. Manong Joe! Magandang morning! Ay, magandang umaga, Tuning at Jerry. Kinakabahan ako sa intro ninyo. Tagapaglingkod lang po, tagapaglingkod, tagapagsalita ng Meralco. Yes, sir. Narinig niyo po yung aming introduction, ano? Ano po ba yun? Marami na po bang ganong incidents ngayon sa mga area ng Meralco po? Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na Katunying Jerry na binigay ninyo sa akin para makapagpaliwanag. Opo. Totoo po yan. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na surges sa iba't ibang areas, particularly dito sa Metro Manila. And of course, wala kami talagang ibang option but to remedy the situation. Opo. Humihingi ho ako ng pag-unawa, kasama na din po yung commitment na i-address po namin itong mga surges na to. Kasi ang incidents po from 200 plus a day, umabot na po tayo sa more than 700. Ay, wow. Grabe. Grabe. Halos times 4, ano? Napakadami po talaga ng insidente. Kaya ako humihingi din po ako ng pag-unawa din sa mga taga-Ugong. Kasi ang ginagawa natin ngayon is based on repair protocol. Inuuna namin yung mga areas na talagang critical at saka maraming mga tao doon. So, kuminsan talagang nagkakaroon ng time delay. But we are slowly addressing it. Itong naramdaman namin ngayon, itong nangyayari sa amin ngayon,
is actually similar doon. Naalala po ninyo nung tayo lahat naka-lockdown at hindi Opo. makaalis sa mga bahay natin. Almost similar to. Pero ako sa tingin ko, sa tinagal-tagal ko sa Meralco, 35 years na po ako I think this is really unprecedented. Oo. Yung heat index, yung init ng panahon, is causing our facilities to really be affected. Talagang apektado kami dito, Katunying at Jerry. So ito'y kombinasyon ng init, init ng panahon at yung mataas din na consumption, Manong Jo? Tama ka, Jerry. Yung surge of consumption, yung binanggit nyo kanina, yung increased load, kasi usually sa isang area, meron lang yan certain connected load na dinesign ng system. Na kaya niya. Ayun, Oo. normal. O may konting leeway para in case merong konting pagtaas dun sa load sa area. Oo. Pero ito, kakaiba ito Halos kuminsan, tingin ko ito, more than 1.5 or double the load. Oo. So, yun yung nangyayari ngayon. Yung mga aircon, kung dati isa lang ang binubuksan, dapat 8 oras lang sa gabi lang, ayun, walang patayan. Totoo yan. Ganun talaga. Oo, pati mga electric fan, talagang halos walang patayan. Tapos yung mga makina ng mga appliances natin, sa tindi ng init, yung tinatawag na outside temperature, double time din magtrabaho, hindi agad nakakapag-reach ng kanyang desired cooling level. Oo. Tapos Yung yung pala, so kumbaga nag-add up na lahat, nagsama-sama Sama-sama na. Ito sitwasyon natin ngayon. But that's not an excuse. We are addressing it. This is on us in terms of ensuring na makaagapay kami na para sa mga dadating na araw hindi na mangyari ulito. Magpapalit kayo ng mga transformer na niya na mas mataas na. Halimbawa sa isang street, dati 1,000 kilowatts din ba ang pag-ano niyan? Halimbawa 1,000 kilowatts. Tapos may ang consumption dun sa lugar, pero ang naglalagay na kayo ng allowance doon, yung bagayan binanggit mo, Manong Jo. Halimbawa, ginagawa niyo ng 1,500. Ngayon mukhang kailangan ng taasan pa. Doblehin na yung allowance. In fact, yung isang nag-complain sa akin, taga-Alabang siya, dumating sa punto, dinagdagan na namin ng transformer. 2 na yung kinabit namin. Ayun. Oo. Doon sa area. So ganun yung mga assessments namin ngayon. Kaya minsan natatagalan kasi talagang ang transformer hindi mabilis palitan O kaya yung mga main lines, yung mga secondary wires, hindi madaling palitan. Tapos napapansin din namin, apektado din yung mga linya namin sa sobrang init. So yun yung sitwasyon natin ngayon. Talagang medyo napagsama-sama, nagdo-double whammy, ika nga. But we are addressing it and hopefully, pag tapos na itong crisis na to sa temperatura, sa heat index, i-assess namin yan. And makikita naman namin sa inyo mga areas na talagang kailangan namin na dagdagan yung o palitan o maintain, upgrade yung mga facilities namin. Actually, narinig po namin si Chairman si Chairman MVP. Si Tito Manny. Si Tito Manny. Ang sabi nga niya parang gusto niyang ma-upgrade yung system, dahil siya mismo na-envision niya na kailangan ito sapagkat ang climate change natin grabe, daman-daman natin ngayon. Baka nga mas matindi pa sa mga susunod na taon. Ibang klase to talaga, Anthony. Ako, alam nyo, kaka-senior lang natin nung January, ganun ba? Ngayon ko Hindi halata. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nararanasan yung ganitong uri ng init na paglabas mo, kunyari naka-aircon ka, paglabas mo, yung para kang nagbukas ng oven. Yes, opo. Parang ganun, hindi siya normal na init. Kasi alam naman natin yung normal na init, pero ito kakaiba ito talagang pag medyo minalas-malas ka nga, yun nga, papaalala ko din, hindi Meralco related. Yung pong mga seniors na katulad ko, mag-hydrate po tayo. Laging may tubig na baon. Huwag po tayo masyadong magbababad sa init.
mahirap po yung panahon ngayon. Oo. Ito, bukod sa init ng panahon, meron pang nakakadagdag sa init ng ulo ng mga consumers. Pag nakita na nila yung bayarin nila sa kuryente, di ba? Yes. Inaasahan talaga yan na tataas dahil tumataas ang consumption. Pero may inuutos ang Pangulo, Manong Jo, Energy Regulatory Commission. sa ERC para suspindihin yung wholesale electricity spot market. Ano ba say ng Meralco dito at ito ba'y makakabuti para sa atin? Well, we will defer to the wisdom of government, no? Siyempre, alam naman nila kung ano yung nararapat para sa mga consumers ng kuryente. Opo. Kami susunod naman kami o kung ano man yung magiging decision sa ikabubuti ng mga customers natin. Yun hakbang naman na yan talaga para proteksyonan yung mga consumers. ng electricity. Hindi lang sa Meralco, no? Sa buong grid. I would like to think ang maging sa Visayas at sa Mindanao. At ito, siyempre, pag kinap mo yung presyo, hindi na masyadong tataas yan. So, I think lahat naman ng buong industriya sa pamumuno ng DOA, nagtutulong-tulong lahat para makatawid tayo dito sa kakaibang panahon na talagang nararanasan natin. First time ba ito, Manong John, na para kasing stock market ito ng kuryente, na suspindihin ang WESM kapag sa ganitong panahon? I think in recent history, meron na kasi yan existing secondary price cap. Pero ito yata, hindi ko pa talaga nababasa in full yung report, ano? Pero ito yata talagang nilagyan na ng cap. Ibig sabihin, hindi na talagang, meron na siyang certain level lang na pwede. May limit lang, may limit na. Oo, tumaas, tapos ikakap na nila. So, ibig sabihin, kahit tumaas yung presyo, hindi na papayagan ng merkado na tumaas masyado to the point na maging napakamahal na yun ng kuryente. But in Meralco's case, we only purchase part of our requirements from the market. May iba kasi baka mga co-ops, mga utilities na talagang halos bulk kinukuha nila doon. Kami hindi eh. We have our bilateral contracts to sama. Meron kami mga kontrata na kahit pa paano magbigay ng protection sa mga consumers. Parang hindi tayo masyado apektado doon sa WSM dahil portion, ilang percent po nung sinusupply, dinidistribute nyo sa mga households at iba pa, ang galing po sa WSM? Siguro anywhere between 10 to 20 katunying. Pero kami, sabi ko nga, ayaw namin ma-expose sa WSM kasi pagka ganitong panahon, mapakataas ang demand, talagang volatile ang presyo dyan. Yes. Mataas talaga. Ang baba nga ng rate ng Meralco kumpara sa iba, Manong Jo eh. Yun ang sinisikap natin na Jerry. That's why we entered into bilateral contracts. Yung sabihin, ito yung may kontrata kami kunyari sa planta ng San Miguel, may kontrata kami sa planta ng First Gen, ng Lopez Group, may kontrata kami sa planta ng Aboitiz at sa iba pa, para makakuha tayo ng tinatawag na least cost possible, na yung least cost principle. Yan lagi iniisip natin kasi kahit na pass-through yan, ibig sabihin isang sentimo walang pumupunta sa amin. Pero ang mandato kasi namin, proteksyonan yung consumer namin eh. Kaya yun yung sinisikap natin gawin. Manong Jo, maraming salamat. Maraming salamat. Taga muna. Manong Jo, pahabol na lang. Wala ba tayong announcement sa power rate sa next month? Meron ba tayong asahang adjustment sa billing? This month mag-a-announce tayo at itong nagdaang kasing April, halos piso yung per kilowatt hour yung binaba natin, pero tingin ko medyo mahirapan tayo ngayon makakita nung malaking reduction. Baka nga magkaroon ng adjustment pataas. Pero tingnan natin, hintayin po namin. Hinihintay pa namin yung full figures from our generators at kung ano yung magiging presyon sa merkado. Yes, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, Manong Jo. Katunying, Jerry, mga kaibigan kong ubod ng pogi. Maraming salamat. Thank you, Idol. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Susunod! Ito po! Sino nga ba ito? Sino nga ba itong beauty queen na actress na napapabayaan daw ang trabaho? Dahil? Kabubuntot, kagugwardya sa kanyang poging jowa.
Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. 7:42. This time check is Pasok sa trabaho sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. 7 a.m. to 4 p.m. na ang bagong work hours ng mga empleyado upang maibsan ang malalang trapiko sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, higit 112,000 LGU employees ang maaga na isang oras bibiyahe para hindi makasabay sa rush hour. Nilinaw naman ni Zamora na may kalayaan pa rin ang bawat lokal na pamahalaan na magpatupad ng sariling polisiya. May report si Edwin Duque. Mahigit sa 50 jeep na miyembro ng Manibela sa Caloocan nagpa-consolidate na lang para makabiyahe. Ayun. Pwede pa ba? Di ba may deadline yan nung April 30? ng ating gabi. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Tama, Jerry Katunying, maliban dun sa mga membro ng Manibela sa Maypaho at Mabini. Abay, mahigit sa 50 na rin pampasero jeep na membro din ng Manibela na biyahing Seaport to Monumento ang napilitan naman magpa-consolidate hanggang sa huling araw na deadline na binigay ng LTFRB kamakailan. Ayon kay mga Binera Delgado, ang grupong Manibela, sinubukan nilang magipagmatigasan noong una at ipaglaban na manatili yung sinaunang jeep, pero nawala naman rin silang pag-asa. Kaya napilitan na silang ipa-consolidate ang kanilang mga jeep sa kabanang Sipo Road. Hindi sila sumama kahapon sa kilos sa protesta sa Maynila dahil na-consolidate na ang kanilang mga jeep na dati. Sila yung nagigipagmatigasan na nagpo-protesta lagi dito sa Monumento Circle sa Caloocan. Kaya pala mula noong araw ng Lunes na binabantayan ng mga otoridad dito ng Monumento Circle na wala nang nagpo-protesta. Yun pala yung huling araw na binigay ng LTFRB. Bagamat sila lumalaban pero palihim silang nagpo-consolidate dahil wala nang pag-asa. Kaya ang problema... wise move yan. Wise move yan. Kahit na sila tumututol, sumunod pa rin sila. Sumunod sila. Habang nagkikisama sila sa protesta, paunti-unti na rin silang nagpapakonsolidate. So naihabol, Edwin. Naihabol. Oo. Naihabol. Kaya wala na tayo nagkikita magka-protesta. Dati kapag kanyang naranawagang may protesta sa monumento, mga Pisto na Manibela, meron agad. Ngayon, yung nagmamatiga si Tatay, yung Vice President, na laging nakikita sa pahayagan at TV, na sabi, kahit anong mangyari, laban. Pero, kahit anong mangyari. Ayun, nagpa-consolidate na. Naka-consolidate na pala. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Ayun na nga. Kaya itong bahagi ng Kamanaba, halos kung sila tatanungin, kukunti na lang yung hindi nagpa-consolidate, yung may mga individual na sariling jeep, habang iba naman ay pinakatay na lang yung hindi na pumasa para imbis na ma-impound at pagbayad ang 50,000, ipakilo na lang para mapakinabangan. Kaya good news naman dahil yung mga autoridad dito sa bagay ng Monumento Circle na halos patak dito mula pa kahapon ay walang nangyaring ganon na pinangambang magdulot ng bigat ng tali ng traffic. Pero naging problema nila ngayon, Jerry Katonjik, dahil yung rotang MCO to sa Kanaan, inagaw na yung pesto nila, umabot ang pinagtagatan, kaya yung kita nila 1,000 araw-araw, ngayon ay 400 na lamang. Kaya mula pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, nga pala, kumbatsero, nakikiramay tayo kay sa ating kasamang si Eric Dastas sa pagpanaw ng kanyang ina na si Nanay Dorotea Castillo Dastas. Oo, nakikiramay kami. Si Nanay Dorotea po ay pumanaw na sa edad na 92. Ang kanyang mga labi ay nakalagak dyan sa Sitio Anahaw, Barangay Maugat, Nasugbu, Batangas. Nasugbu. Eric, nakikiramay kami. Oo. Saka sa buong pamilya. Laging inuuwian ni Eric ito tuwing weekend para laging dumadalaw sa kanyang pinakamamahal na nanay.
tayo naman na may mga, lalo na yung mga nakikinig sa atin, na may mga nanay pa, kahit na hindi niyo pa makita ng personal, yung makausap lamang, napakalaking bagay para sa, lalo na yung mga nasa katandaan na, no? Kumbachero, ng mga nanay natin. Magandang morning sa lahat ng mga mami. Malapit ng Happy Mother's Day. At magandang umaga rin kay Dr. Cynthia Cuayo Huico. Ay, Doktora Cynthia. Wala ba tayong bakuna dyan? Wala ba tayong turok dyan? Wala ba tayong- Pwede bang magpa-turok? Pwede bang Magpaturok sa inyo? Magpaturok. Si Ma'am Carmina Romero ng Cebu Pacific ay nagbe-birthday ngayon. Happy Happy birthday, ma'am. Wala ba Ma'am, tayong pabiyahe dyan? Wala ba tayong libreng aeroplano dyan? Si retired General Edgardo Pamitan ng PNPA Class 1986, hindi natin nabati kahapon, kumbatsero, ang kanilang 40th cadet anniversary kahapon. Pakibati naman po mga graduates ng PNPA, lalo na ang PNPA Tagapagtanggol 1986. Ayan. Yun. At happy birthday kay Tina Marasigan. Oy, Tina! Tina, happy Tina birthday. Marasigan, happy birthday. At gayon din kay Kong GP Pajernos. Kong GP, happy birthday. Wala ba tayong libreng jeep dyan? Kong GP. At si Attorney Ana Soriano Sanchez ng National Irrigation Administration. Attorney, andyan ka na pala sa NIA. NIA, ha? Ano ba trabaho ni Alam mo, Ana doon? Siguro, tinatanong. Hindi, abogada nga pala yan. Tinatanong siguro yung lahat ng mga kontrata doon. Tama ba yan? Ababord ba yan? Kailangan pala ng abogada sa NIA Marami, mismo. mga kontrata dyan, kumbatsero. Ay, linisin mong mabuti yan, attorney. At yan, sa matagal na panahon, ginawang gatasan Naku yung po. NIA. Talaga. Happy 50th birthday din kay Ma'am Rhea Austria ng Padre Garcia, Batangas, at PDIC from husband Sam Austria and family. Yon, ganun sana. Magmahal na asawa. Ito, matinding magmahal sa jowa ito. Pinabayaan na daw yung karir ng isang beauty queen actress kababantay sa kanyang gwapong boyfriend na isa ring aktor. Sino ito? Yan ang ating maririnig na detalye mula kay showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Raksada na natin to, Katunying at Jerry. Well, nakakaloka sa super mega nakakabaliw at nababaliw na nga ang manager nitong beauty queen actress dahil ang kanyang alaga ay hindi mapigil talaga sa susunod sa isang gwapong aktor. Hindi lang kasunod ng sunod ito, kumbaga parang bono na ang datingan nito na kung saan ay para na rin itong fan kung ano ang inuutos ng kanaturang aktor ay siya niyang sinusunod. Hindi lang yan, kung magregalo ay daig pa ang bakla, kung ano ang gusto ng binata ay kanyang ibinibigay. So, Daig pa? Sino ang daig? Daig pa ang? Daig pa ang bakla. Daig pa ang bakla na kung magregalo. Ganyan ka ba magregalo? Ha? Ganyan ka ba Di ba magregalo? ang bakla? Ano ba ang bakla kapag nagmahal ng lalaki, isang buong lechon ipakakain sa lalaki sa kanya charta lang. Talaga? O ganun talaga karamihan ng mga bakla kahit ang kadahirap-hirap magkadakubat sa pagtatrabaho, ibigay lahat sa lalaki. Tama, may mga kilala nga tayo, may mga kaibigan tayo, ganyan. Bakla, namimigay ng motor siguro. Kaya karamihan ng mga bakla tumatandang mahirap, tumatandang malugi dahil sa bibigay sa kanilang mga lalaki. Ito rin ang drama ng naturang beauty queen actress na kung saan ay talaga naman bigay ng regalo sa naturang gwapong aktor. Ang actress na napapabayaan na ang kanyang karir at bigay ng regalo sa kanyang jowa ay ang actress na ang initial ay letter R. Ayan. RM. Ayan. RM. Ayan. Beauty queen, yan ba binibining Pilipinas, gano'n? Basta beauty queen siya. May corona siya. Yung pangalan niya, anong tunog ba ng pangalan niya? Anong lahi? Parang ang pangalan niya parang taga-Saudi, mga gano'n. Ganun ba? Parang pinangarap ko talaga na Ayos, nahulaan ko na. Ating DCRH Showbiz News. Ito po ang yung RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, babu! Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha.
pangunahing balita. 757. Ay. Binabati Kuya natin ang Els. mga masisipag dyan sa Pangasinan. Kuya Ricky Alipio, Kuya Dante Katabay, Kuya Els Bartolome. Ay, si Els nagpapaabot ng din ng pakikiramay kay Eric Dastas. Oo. Mga construction workers natin, magaling ba ang pagkakabit yun ng bubong? Meron din kailangang kabitan na ng bubong dyan, ha? Dapat ang ginagamit nyo yung bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, excited tayo dun sa mga picture na pinapadala nyo sa Pagcor, ha? Malaki kasi ang kikitain, ang premyo ng mapipili. Ilan yung pipiliin, kamera? 100,000 pesos. Ayan. Ang mapapanulo ng 8 winners sa conventional category. At 16,000 pesos, 16 winners ng 50,000 pesos para naman doon sa mobile at saka sa drone. Ayan. Ang kailangan nyo lang pitikan ay yung may temang harvest time. Harvest time. Mapa sa palayan man yan o sa dagat, basta't may tema ng pag-aani. Ayan, sa ating sektor ng agrikultura. Yan kasi ang tinututukan din at tinutulungan ng Pagcor sa pamamagitan ng kanilang chairman na si Chairman Al Tenco. Yun. Iba ka, Chairman. Laki ng koleksyon natin dyan, ha? Chairman, wala ba tayo dyan? Baka naman. Oy, mag-ingat po kayo, ha? Ang sabi po ng Pag-asa, mas titindi pa ang init. Nako. Tandaan po natin ang pag-inom ng maraming tubig. Yung pag-inom ng maraming tubig, kailangan po natin ngayon yan. At kailangan din natin yung medyo may lamig ng konting tubig, kumbatsero. Kasi yung galing sa gripo ngayon, mainit na rin mainit na. Grabe, no? Ibang init Ingat natin po. ngayon. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!